mula sa tanggapan ng tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ng DepEd Cabanatuan sa pakikipagtulungan ng Radyobisyon. Muling sumasahimpapawid ang DepEd Hour. Kalipunan ng mga kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod, mga tampok na balita at mga usaping nauukol sa mga programa nito. At narito ang mga guro ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-5 ng Marso sa taong 2014. Kaya't muli pong sumasahimpapawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa paligid-ligid ng DepEd Cabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. At ako naman po si Angeline Alfonso para sa edisyong ito ng DepEd Hour. Sa live panel discussion po ay makakasama natin ang mga piling estudyante mula sa Mayapyap National High School para sa kanilang special program in the arts. At para po makasama na natin ang ating mga panauhin, narito po ang ulo ng mga balita. Special program in the arts ng Mayapyap National High School nagpakitang gilas sa 4th SPA recital noong nakaraang Biyernes. Demo teaching ng mga aplikante isinagawa sa Mayapyap Elementary School. Public-private partnership building sa Camtinio Elementary School malapit nang matapos. At National Achievement Test kasado na. Para po sa ating mga tampok na balita, Camtinio Elementary School muling binisita ng tagapamanihala. Negatibong resulta ng pagbasa sa mga grade 2 students, pinasubalian. Special program in the arts sa Mayapyap National High School, tampok sa SPA A Documentary Special. Para po sa ating unang balita ngayong gabi, sari-saring talento ang ipinakita ng mga mag-aaral ng Special Program in the Arts ng Mayapyap National High School sa kanilang 4th SPA recital. Tunghayan po natin ang kanilang pagtatanghal sa ulat ni Paul Nicolas Soriano ng Mayapyap National High School. Muling nagpakitang gilas ang mga mag-aaral sa Special Program in the Arts o SPA ng Mayapyap National High School sa ginanap na 4th SPA Recital and Exhibit noong nakaraang Biyernes, ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Formal na binuksan ang exhibit sa ganap na ika-9 ng umaga sa pamamagitan ng ribbon cutting na pinangunahan ni Education Program Supervisor sa Mathematics, Dr. Priscilla Sanchez, EPS 1 sa Physical Education, Ginoong Nestor Landerio, at the Principal 3, Dr. Mary Jane V. Ipurong. Tampok dito ang mga best outputs ng mga mag-aaral sa Visual Arts, Media Arts, at Creative Writing. Nakatawag pansin sa mga panauhin at mga magulang ang mga mural na iginuhit ng mga visual arts students at iba pang artworks. Gayon din ang mga multimedia arts, photo exhibits at creative writing manuscripts mula grade 7 hanggang ika-4 na taon. Samantala, naging bida naman sa entablado ang mga kalahok sa pagtatanghal, music, theater arts, and dance groups na nagpasaya sa mga manonood. Kabilang dito ang Schools Division Superintendent Dr. May B. Eclar at mga EPS na sina Dr. Virginia Domingo, Dr. Sanchez, Dr. Ramon De Leon, at Administrative Officer 5, Mrs. Emma Santos. Marami namang naaliw sa talino ng mga nagsiganap sa teatro, lalong-lalo na ang mga kabataan dahil sa kanila nakasentro ang paksa ng dula na tumutukoy sa mga epekto ng maagang pag-aasawa. Gayon din ang mga iba't ibang uri ng sayaw, chorale singing at pagtugtog ng rondalya na nagbigay sigla sa nasabing pagtatanghal. Sa ipinamalas na galing ng mga mag-aaral sa ika-4 na taon ng paglulunsad ng SPA Recital and Exhibit, higit na nahubog ang kanilang kakayahan sa specialization area na kanilang kinabibilangan, lalong-lalo na ang mga nasa ika-4 na taon, ang unang batch ng magsisipagtapos sa nasabing programa.
Mula po rito sa Mayapyap National High School sa pamamatnubay ni Media Bureau Member Ginong Nora Bernabe, ako po si Paul Nicolas Soriano nag-uulat para sa DepEd Hour DWJJ Radio Vision. Nagpakita ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ang mga aplikante sa pagiging guro sa ikatlong distrito ng Cabanatuan. Para sa detalye ng balitang iyan, narito po si Jomaric Mapindan. Isinagawa kamakailan ng mga gurong aplikante mula sa Purok 3 ang kanilang pakitang turo o demo teaching at ang kanilang hands-on test para sa ICT sa paaralang elementarya ng Mayapyap noong ika-27 hanggang ika-28 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Layunin nito na makita ang kakayahan ng bawat isa kung paano sila magsasagawa ng pakikipagtalakayan sa loob ng silid-aralan at maipakita ang kani-kanilang estratehiya sa pagtuturo sa mag-aaral ng elementarya. Gayun din ang kakayahan nila sa paggamit ng mga computer applications na palagi ang ginagamit ng mga guro sa makabagong panahon. Sa pagpapakitang turo ng mga aplikante ay nakamasid ang mga punong guro ng iba't ibang paaralang elementarya ng Purok 3 upang magbigay ng ebaluasyon sa ginagawang pagtuturo ng bawat isa. Ang pagpapakitang turo ay hinati sa 3 kasanayan, ang English, Mathematics, at Science. Sa English ay kasama si Ginang Cecilia Rojas, punong guro ng paaralang elementarya ng Balite, at Ginang Edna Alvarez, punong guro ng paaralang elementarya ng Obrero. Sa Mathematics naman ay si Ginang Enriqueta Alfanta, punong guro ng Baldipuente Elementary School, at Ginang Alma Bida, punong guro ng paaralang elementarya ng Talipapa. Si Ginang Narcisa Gusi naman, punong guro ng paaralang elementarya ng Cruz Roja, at Ginang Lea Alvaran, punong guro ng paaralang elementarya ng Palagay para sa Science and Health. Sa pagsasagawa ng mga pakitang turo ng mga gurong aplikante, ay makikita na hasa ang bawat isa sa pagtuturo ng mga bata. Kapuna-puna ang mga iba't ibang klaseng teaching strategies sa bawat isa na tiyak na pumukaw sa atensyon ng mga punong guro na magbibigay ng ebaluasyon sa mga ito. Makulay at magaganda ang mga ginamit na visual aids at mayroon ding gumamit ng computer at iba pang makabagong paraan ng pagtuturo. Bakas naman sa mga kilos ng mga mag-aaral ang pagiging aktibo sa oras ng talakayan dahil na rin sa mga ihandang gawain ng bawat guro. Matapos ang pagpapakitang turo ay haharap naman sa isang pagsusulit ang mga guro. Sila ay magsasagawa ng hands-on test para sa paggamit ng computer, partikular ang paggamit ng Microsoft Office Suite. Ang bawat guro ay sasailalim sa pagsusulit na ito sa pangunguna ni Ginoong Jomaric Mapindan, guro mula sa paaralang elementarya ng Mayapyap at ang kasalukuyang School ICT Coordinator. Matapos ito ay minarapat naming kuhanan ng pahayag ang isa sa mga gurong aplikante ukol sa kanyang naging saloobin sa isinagawang pagpapakitang turo at pagsusulit sa ICT. Narito ang kanyang naging pahayag. Yung po naging experience ko sa demo teaching, okay naman po kasi nagtuturo na ako ng 2 years. Kaya lang medyo nahirapan po ako dun sa generalization kasi dun po sa part na yon, dun mo kailangan maipakita or ipalabas sa bata talaga kung natuto ba sila dun sa lesson na itinuro mo. And dun naman sa classroom management, okay naman kasi mababait naman yung mga bata and talaga makikita mo sa kanila yung discipline and yung kagustuhan, yung eagerness na matuto dun sa lesson na itinuturo. Dun naman sa ICT, okay naman siya kasi like yung sinabi ko kanina, 2 years na ako nagtuturo, ang ginagamit na namin is Excel. So hindi na ako nahihirapan kasi talagang since college naman talaga tinuturo na yun. Kaya dun sa Excel, sa PowerPoint, hindi na ako nahihirapan, madali na lang siya for me. Umaasa naman si Ginang Maribel Saulo, District Supervisor ng District 3, na sa pamamagitan ng mga ganitong paraan ng pagtukoy ng mga haning ng mga gurong tatanggapin para sa susunod na taong panuruan,
ay makakakita ang ating dibisyon ng mga karapat-dapat na guro na magbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Mula po dito sa Paaralang Elementary ng Mayapyap, ito po si Media Bureau Member Jomaric Mapindan, nag-uulat para sa DepEd Hour, DWJ Radyo Vision. Maraming salamat, Jomaric. Sa Camtino Elementary School naman, nasa 70% ng tapos ang 3 classroom building na sinimulang itayo sa Camtino Elementary School noong Enero sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng Department of Education o DepEd. Sa kasalukuyan ay mga palikuran at mga bintana na lamang ang tinatapos ng mga trabahador. Bagamat may kababaan ang bubong ng silid-aralan, sinigurong magiging presko pa rin ang gusali sa pamamagitan ng pagkakabit ng insulator at makapal na kisame, gayon din ang maluluwang na mga bintana. Kapansin-pansin naman ang alarm bell na nakakabit sa gusali na magsisilbing hudyat sa mga mag-aaral sa oras ng sakuna. Nauna nang ibinalita sa programang ito na inaasahang mabubuwag na sa susunod na pasukan ang shifting ng may 4 na klase sa Camtino Elementary School dahil sa bagong handog na gusali. Matatandaang nagkaroon ng shifting sa Camtino Elementary School nang buwagin ang 4 na silid-aralan dahil sa kalumaan ng mga ito. May daragdag sa 34 na mga silid-aralang pinagdarausan ng klase ng 1,600 mag-aaral ng Camtino Elementary School ang maitatayong gusali. Sa panayam sa forma ng proyekto na si Ginoong Nestor Valmonte, hindi matatapos ang taong panuruang ito at darating mula sa DepEd Central Office ang 45 mga armchairs, demonstration table, chalkboard at electric fans na ilalaman sa bawat 7x9 metrong bagong silid-aralan. Pinasubalian sa muling pagbisita ng ating tagapamanihala ang negatibong resulta sa pagbasa sa Camtino Elementary School. Para po sa detalye ng kaganapang iyan, narito muli si Paul Nicolas Siriano. Gaano nga ba kaimportante ang kakayahang bumasa para sa mga mag-aaral sa primary level? Sa tanggapin o hindi, mahalaga ito sapagkat dito nakasalalay ang pag-unlad ng mag-aaral na gagamiting tungtungan upang maging matagumpay sa mga susunod na panahon. Kaya't lalong pinaiigting ng tagapamanihala ng mga paaralang lungsod ang programang naglalayong iangat ang antas ng kakayahang bumasa sa hanay ng mga mag-aaral. Nitong ikalawang linggo ng Pebrero ay nalagay sa hindi magandang imahe ang Camtino Elementary School, bunga ng masasabi nating depekto sa pamamaraan ng mga bumibisitang nagpapabasa sa mga mag-aaral. Ang kahalintulad na sitwasyon ay naganap din sa mga paaralan kagaya ng Caudillo at Mayapyap Elementary School na pinasubalian ng resulta ng personal na pagbisita ni Superintendent May Eclar. Ngayong gabi ay matutunghayan naman natin ang Camtino Elementary School upang pasubalian ang napaunang ulat na di umano ay maraming non-readers, sanhi ng maling computation, marahil sapagkat itinuring na non-readers ng mga evaluators ang mga mag-aaral na kabilang sa afternoon shift noong binisita ang paaralan sa umaga ng Pebrero 12. Narito po ang panayam kay Dr. Consuelo Rivera, Principal 2 ng Camtino Elementary School. Nagpabasa po sila dito ng umaga. Ngayon po, natapat sila dito sa grade 2 ko. Meron po kasi akong shifting na klase. Yung pong grade 2 ko. Dito sa gym naglaklase. And then po, siyempre po, ang pinapapasok lang po kasi nung shifting na yun, yung mga slow reader. Nagpo-focus sila talaga sa pagpapabasa. Pag absent daw, sir, automatic yun, non-reader. Napakarami pong bata. Napakarami pong mahigit 2 po yan na bata, yung wala ng umaga. Kasi po, sa hapon pa po ang pasok niyan. Sa hapon po ang pasok niyan. Kasi, ang pasok talaga nila is hapon. Pero gagawa po kami ng paraan dito sa loob. Anyway, yung mga master teacher na yan, doon ko naramdaman yung suporta nila, sir, sumigla ko. Kasi sa kanila ako kumukuha talaga ng lakas yung mga guro ko na yan. Wala po silang negative na sinabi. Imbes, ma'am,
Mag-share po kami mga master teacher. Meron po kami mga intervention program ngayon. Yung pong lahat ng master teacher na yan, mag-a-adapt po ng mga bata na hindi nakakabasa. Tutulungan po namin sila na makabasa. Halimbawa po, kukuha po kami tig-5 bata. So yun naman pagdating ni ma'am dito, sabi ko nga, anyway ma'am, tapos na to. Doon po sa nakaraan na yon, na February 12 incident, February 12 incident, paano nakarating sa inyong info na negative ang impact? Ganito nga sir yun. Diba pag alis nga nila, mare, napakarami mong non-readers. And then hindi ko rin po nakita yung result sa grade 2 na yun. Na ganun karami ang non-readers ko. Okay, total madam ay proven naman na taliwas yung result na ipipresent noong February 12 in comparison with the result na nakita ng ating tagapamanihala. Ano po yung sabihin natin kaprasong message doon sa mga nag-i-evaluate at saka sa mga kapwa niyo school head? Sa mga kasamahan ko na principal at sa mga division supervisor, kung sana naman, tingnan mabuti. Iayos mabuti. Para hindi maging negative ang dating. Hindi po Luya iniisip na yun ay weakness nung instrument na ginagamit. Weakness ng Instrument na ginagamit. Yung questionnaire, yung paraan. Kasi nga sir, ang dating nga, parang iba nga yung first wave nung una sir, February 12 Parang iba hindi sila masaya Hindi kamukha nitong pangalawa ko. Pero nanghingi na ako ng sorry sa kanya. Ma'am, sorry po sa pagkukulang namin. Siyempre sir, natural yun. May pagkukulang. Sir, napakaganda ng result nung pangalawang pumunta yung Team A, Team B. Lubhang napaka-importante na maturo ang bumasa ang mga mag-aaral sa kanilang formative years. Mas lalo namang importante na ang mga nagtuturo ay laging natututukan at naa-update sa mga makabagong estratehiya ng pagtuturo sa pagbasa. Subalit alin kaya ang higit na importante? Maiulat ang isang pangit na pangyayari na hindi tiyak ang validity? Beripikahin ang validity ng mga datos? O kung may katotohanan man, turuan ng tamang pamamaraan ang mga nasasangkot upang sama-samang mapatatag ang kagawaran. Mula po rito sa Campino Elementary School, ako si Paul Nicolas Soriano para sa tampok na ulat sa DepEd Hour, DWJ Radio Vision. Maraming salamat Paul sa unang tampok na balita. Sa atin naman pong ikalawang tampok na balita, panoorin natin ang isang dokumentaryo mula pa rin po kay Paul Nicolas Soriano tungkol sa Special Program in the Arts sa Mayapyap National High School. Narito po at panoorin natin. So, kabisado mo na? Okay, so ikaw. Camera, ready? Magagaling, kahanga-hanga at pinapalakpakan sa bawat pagtatanghal. Ganito mailalarawan ang mga mag-aaral ng isa sa mga programang ipinagmamalaki ng Mayapyap National High School na ngayon nasa ikatlong taon na ng implementasyon. Ang Special Program in the Arts. Ano nga ba ang mga isinaalang-alang para sa matagumpay na pagsasaka para nito? At paano nito pinalalago ang mga mag-aaral hindi lamang sa edukasyon, kundi sa larangan ng sining? Ang lahat ng iyan dito sa SPA, a documentary special. Isang malaking hakbang ang ginawa ng MNHS na nagbukas ng pinto
tungo sa mas ikauunlad na mga performing groups nito tulad ng choir, theater arts, rondalya, dance troupe, at drum and lyre, na kapwa hindi lamang pinabilib sa mga naging pagtatanghal ang mga manonood sa paaralan, kundi naiimbitahan ring magtanghal sa iba't ibang okasyon sa lungsod. Ang galing ng mga mag-aaral kaakibat ang natatanging abilidad at kaalaman ng mga guro na humubog ng talento ng mga ito ang nagtulak sa paaralan na maglagay ng Special Program in the Arts o SPA. Sa pamamagitan ng inisyatibo ng punong guro na si Gilang Teresita M. Manantan, ay nag-apply ito para sa nasabing espesyal na programa noong taong 2009. Matapos ang isinagawang pagsusuri at pagbisita sa kahandaan ng paaralan, sa mga kasalukuyang grupong pangkultura at kakayahan ng mga guro, ay naaprubahan ito ng DepEd Region 3 at matagumpay na nagsimula noong taong panuruan 2010-2011. Pagpaman ang implementasyon nito sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ang paaralan ng kampanya sa mga kalapit na elementary schools. Kaugnay nun, ang mga batang papasok ng unang taon sa sekundarya na nagnais na makapasok sa programa ay mailalim sa High School Occupational Interest Inventory o HSOII, auditions at interviews. Matapos ang mga isinagawang pagsusulit, 65 mag-aaral ang bumuo sa unang taon ng programa na napabilang sa iba't ibang specialization areas base sa kanilang mga interes at kakayahan. Ito ay ang music, dance, creative writing, theater arts, visual arts, at media arts. Ang mga guro naman ng mga nasabing espesyalisasyon ay binuo ni Ginang Charina Sorge, Ginoong Jason Rufino, Ginang Nora Bernabe, Ginang Emerita Kamwa, Ginang Amelia Supian at Ginang Marilyn Mamaklay. Kasabay ng paglago nito sa ikalawang taon ay dumalo ang 9 na guro at 49 na mag-aaral mula sa una at ikalawang taon sa First Regional Culture and Arts Festival, anin ng sining na ginanap sa Olongapo City National High School noong ika-25 hanggang ika-28 ng Oktubre 2011. At sa cultural night nito, kung saan tampok ang bawat paaralang kalahok, ay itinanghal ng ating mga mag-aaral mula sa dance, music, at theater arts ang alamat ng kabanatuan na nagpakita ng 3 bersyon nito, ang banatu, kabatuhan, at kaban ng tuwa. Bagamat nasa ikalawang taon pa lamang, hindi ito nagpahuli, bagkus ay umani pa ng palakpakan sa mga manonood. Tampok din sa nasabing regional seminar ang mga workshops na nagpalawak pa ng higit na kaalaman ng mga estudyante, partikular na sa kani-kanilang kinabibilangang specialization. Samantala, isang programa rin ang taon-taong isinasagawa ng paaralan, at ito ay ang recital, kung saan tampok ang pagtatanghal ng dance, music, at theater arts. At exhibit naman upang itampok ang mga nagawang katangi-tangi ng creative writing, visual arts, media arts. Ito ay upang ipakita ang lahat na natutunan ng mga mag-aaral sa kanilang espesyalisasyon. Upang makalikom ng pondo para sa theater arts, isang dulang pinamagatang Hiblang Abo
ang itinanghal ng mga mag-aaral mula sa SPA Theater Arts 1 and 2 noong ika-28 ng Setyembre 2012. Ito ay sa pamamagitan ng pagbenta ng mga tickets sa mga mag-aaral at magulang. Ikatlong taon na implementasyon ng SPA, bagamat may mga nawalang guro upang tahakin ang mas mabubungan landas, ay patuloy pa rin lumalago ang mga mag-aaral. Kaakibat na nga nito ang pagsisikap at pagtsatsaga ng mga gurong tagasanay sa pagpupugog ng mga mag-aaral na may kabuuang bilang 168. 65 rito ay nasa grade 7, 55 rito ay nasa ikalawang taon, at 48 ang nasa ikatlong taon. Kaya't sa mga bumubuo ng special program in the arts, sa mga guro at mga mag-aaral, sa inyong patuloy na pagpapahalaga at pakikisa upang ito'y lalong mapayabong at manipan ang tagumpay sa larangan ng sining at higit sa aming guro na si Ginang Teresita M. Malatan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay para sa patuloy na pag-angat at pag-unlad ng programang ito. Ako po si Sheila Linsigo ko mula sa Media Arts 3. At ako naman po si Paul Nicolas Soriano para sa SPA Documentary Special. Magbabalik po ang DepEd Hour para sa ilang paalaala.